Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil natagpuan ko po ang church na ito. At labis din po ako nagpapasalamat dahil nakilala ko po ang Panginoon sa aking puso at tinanggap ko po siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At tanong ko rin po sa sarili ko, kung wala po ang Panginoon, nasan po kaya ako ngayon? At ako po ay lumaki sa isang maayos na pamilya. Meron po akong mga magulang na maayos po, na meron po silang takot sa Diyos at hindi po sila nagkulang sa pagmamahal po sa akin at pagpaaruga po. Pero po ako po ay naging matigas ang ulo. Ako po ay sumuway sa kanilang mga gusto. Ako po ay nag-focus sa material na po na bagay. At natutunan ko rin po na material po na bagay ay hindi po nagtatagal dito sa ating mundo. Hindi po natin madadala sa langit. At natutunan ko po na mas mag-focus po sa pang eternal po na bagay. At ako po ay nagrebelde. Lumayas po ako sa kadahilanan po na hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal po nila ako. Pero kabaliktaran po pala ang aking naiisip dahil sila po ay sobra po nagmamahal sa akin. At ako po ay sobrang nagsisisi po at hindi ko po alam kung paano ko po papatawarin ang aking sarili. At kung mababalik ko lang po sana ang nakaraan. May, Ano oras na bakit wala pa si Andre? Maya-maya, andito na yun. Kasi mga ganitong oras dumarating. Andiyan na pala, Andre. Halika na, tama-tama. Merienda time na. Uy, tamang-tama. Gutom na ako galing sa biyahe. Ayun, ayos. Halika, Sabi ko magsalo-salo sa'yo, na darating tayo. siya ng ganong oras eh. Ano ba, na? Kumusta? Ayos lang po. Halika, kain ka na. Anak, kumusta ba? Kailan ba graduation nyo? Oo, Dad. Sa isang buwan pa yun. Ako, huwag mo kakalimutan yung pinangako mong regalo sa akin, ha? Ano nga ba yun? Kalimutan na ng daddy mo yun. Meron ba ako pa pinangako sa'yo? Tanda na po talaga si Daddy, no? O baka naman naakit talagang kinakalimutan kasi ano ba yun? Baka mahal Di po. yung re-regalo niya sa'yo. Nakalimutan mo na, Dad. Magkasama tayo sa showroom nun. Yung sabi ko pinakita na ko nga sa'yo ba na gustong-gusto kong kotse. Wow. Anak, Andre, higit pa sa lahat ng bagay, maibibigay namin ng mami mo sa'yo. Pero, ang gusto namin mangyari, matanggap mo ang regalong binibigay ng Panginoon sa atin. At ang regalong yan, ay ang ating Panginoong Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Andre anak, hindi masama ang maharap. Pero tatandaan mo, ang mga bagay o mga material sa mundo ay nawawala. Pero ang kaligtasan kay Kristo Jesus, ayun ay walang hanggan. Hindi nawawala yun, kaya yun ang dapat natandaan mo anak ha. Mami, Daddy, lagi na lang yan eh. Ang hiling ko lang naman sa graduation ko, yung kotse na pinangako sa akin ni Daddy. Andre, tatandaan mo, mas mahalaga ang regalong bigay ng Diyos kaysa sa mga material na bagay. Mas higit ang spiritual. Tama ang sinabi ng daddy mo, Andre. Ang mga bagay o mga material ay nawawala yan at ang spiritual ay eternal. Yan na naman kayo, Mami. Nagtutulungan niyo ako ni Daddy. Sabihin niyo na lang kung ayaw niyo.
Marami akong pangarap sa buhay. Ang gusto ko ay maranyang buhay. Kaya nga nagsusumikap ako sa pag-aaral. Napangarap ko rin na magkaroon ng magandang sasakyan. Halos araw-araw ko nga binabalikan ng coaching iyon. Kaya naman ni Dad yun eh. Mayaman si Dad. Inaasahan ko na iyon ang reregalo niya sa aking graduation. God bless, anak. Medyo late ka yata. Saka ba galing? Galing po kasi ako ng school, Dad. Tsaka pinuntahan ko po yung showroom na pinuntahan natin. Sigurado bang gagraduate ka? Oo naman, Dad. Nagmana ako sa inyo eh. Kasing talino niyo ako. Nambola ka pa. Alam mo, Andre, mas mahalaga ang regalong pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Diba? Ang hinahangad mo ay yung mga material na bagay. Sana, ang aming hinihiling sa'yo ay ang mahangad mo ay yung regalong bigay ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan. Kailangan natin yun, Andre. Kasi yung mga material na bagay, nawawala yan. Pero ang spiritual, nandyan yan. Eternal yan. Eh, Dad, buong buhay ko, sinunod ko naman kayo eh. Natusan niyo ako hindi magbarkada, huwag iinom, huwag magbibisyo. Lahat yun sinunod ko. Isa lang naman ang hiling ko sa graduation ko ah. Yung kotse lang naman na yun, bakit hindi niyo maibigay sa akin? Anak, gaya na sabi ko, yung regalo, nandyan lang yan. May mga pagkakataon na mangyayari ang mga hinihiling mo. Pero ang gusto namin mangyari ng mami mo, ay yung buhay na walang hanggan. Ang tanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo para sa buhay, para sa eternal na spiritual ng ating buhay. Ay, Pastor, napadalo po kayo. Kamusta na po kayo? Ito, mabuti naman ako. Mupo muna po kayo, Pastor. Galing ako kay Brother Teddy. Ay, dumaan na lang ako dito. Ay, kamusta naman, Pastor, si Brother Teddy? Ay, malakas na. Ay, nakapagbabike na nga. Inaaya na nga niya ako long drive eh. Kung sa saan eh. Purihin ng Diyos, salamat. Amen. Talagang dininig ng Panginoon yung ating mga panalangin. Pastor, andyan po pala kayo. Kami po. Ay, sige. Maraming salamat. Pastor, ako'y nag-aalala na sa anak mo si Andre. Medyo nagsasawa na rin ako. Masyadong matigas ang puso. Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Brother Ading, hindi mo talaga kaya. Maliban ang banal na espiritu ang pumilos sa kanya. At siya'y magbabaguhin siya ng Panginoon. Nananalangin naman ako, Pastor eh. Kaya lang, parang hindi tumatalag yung mga panalangin ko sa kanya. Ay, maraming salamat. Ano na tayo? Ano na tayo, Pastor? Sige, salamat.
tingnan mo si... Huwag kang mawala ng pag-asa. Tingnan mo si Brother Teddy. Na parang nawala na siya ng pag-asa. Pero kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Tingnan mo ngayon, malakas siya. Masigla na siya. Nag-aaya na siya ngayong mamamasyal. Nag-aaya na siya magbibisiklita. Kung saan-saan napupunta kasi kaya na niya. Kaya na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya nga ako, Pastor, masayang-masaya ako ngayon sapagkat nadalo kayo nabili kayo dito sa aming tahanan. At alam ko na pinagdadasal mo naman kami. Napanalangin mo kami, nanawa. Yun nga, yung aming dinudulog na problema kay Angel, masagot na ng ating Panginoon. Ay yan lang naman ang ating tungkulin. Ang kailangan nating manalangin sa Panginoon, yung mga problemang mga maliliit na yan, mga bagay-bagay na dumarating sa ating buhay. Talaga ang Panginoon lang ang makapagbigay sa atin ng solusyon yan. Panalangin sa Kanya, paglapit sa Kanya. Ayun lang ang ating obligasyon dyan, ang paglapit sa Panginoon. At ipagkatiwala sa Kanya kung ano man ang mga bagay na ating ninanais sa ating buhay. Kaya huwag kang manggiginawa. Huwag kang tumigil sa panalangin para sa ikabubuti ng iyong anak. Tutugunin ng Panginoon niya. Salamat po. Salamat po sa iyong dahil pwede po pinalalas na ang loob ko at nakikita ko na ang pananatili sa panalangin ay tutugunan ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor. Dumating na ang pinakahihintay ko at ang aking pamilya. Natapos na rin ang 5 taon kong pagpapagal. Pero masigit na pumapasok sa aking isipan ang kotseng ireregalo sa akin ni Daddy. Sabi ko sa sarili ko, eto na, masasakyan ko na rin ang aking panapangarap. Dad, asan na yung regalo mo sa akin? Ito na anak, huwag kang mainip at regalo namin ng daddy mo sa iyo. Yun, ito, dala na ng mami mo. Anak, congratulations. Thank you po, Dad. Ito na yung regalo na kaloob namin sa'yo ng mami mo. Pero bago mo tanggapin yan, nais namin ipangako mo na tanggapin mo yung inaalok na regalo ng ating Panginoon Diyos. Tsaka na yun, Dad. Pag natanggap ko na yun, na-expect ko na regalo. Sige pangako mo Oo, na tatanggapin mo ang regalong kaloob ng ating Panginoon Diyos. Pangako yan, Dad. Buksan ko na, ah. Sige.
Ano to? Biblia? Ano gagawin ko dyan? Magpapastor pa ako? Hindi naman ako magpapastor ah. Engineer ako ah. Masasakyan ko ba yan? Nak! Andre, nak! Nak! Huwag mo sayangin ang pagkakataon, Andre! Andre, nak! A love so wide it breaks the sky. A grace so deep it makes Nabigo ako sa aking inaasahan. Nandama ko na hindi ako mahal ng aking mga magulang. Nagrebelde ako. Umalis ako at namuhay mag-isa. but by the gift that sets hearts alight. I was lost. I was falling. Then your mercy came calling. It's the gift of God, the love He gave through His hands. We are saved by His grace, by His grace Nako. that shines through darkest night. Tuluyan na tayo iniwan ni Andre. Halos 2 buwan na siyang hindi nakikipag-usap sa atin. Patuloy ka bang nagpapadala ng pera sa kanyang account? Oo. Kasi wala pa naman siyang trabaho. Bumibilis ka yata. Dahan-dahan lang. Lumipas ang mga araw, linggo, at mga buwan. Nagawa kong tiisin ang aking mga magulang. Hindi ko sila kinausap. Pinutol ko ang aking komunikasyon. Hanggang isang araw, Hello, Andre. Si Tita Jun to. Hello po, Tito John, napatawag po kayo. Ang tagal ka na naming hinahanap. 2 buwan na. Wala kasi kaming number mo. Siguro hindi mo pa alam yung balita. Bakit, Tito John, ano po nangyari? Huwag kang mabibigla ah. Si Mami at saka Daddy mo na aksidente. Wala na sila. Bibiro lang ata kayo, Tito John eh. Ang tagal namin ikaw hinahanap. Hindi ka namin makita. Wala kaming number mo. Hindi namin alam Hindi yan kung totoo. nasaan ka. Hindi yan totoo, nagbibiro lang kayo, Tito John. Natawagan kita. Hindi yan totoo. Andre, Hindi yan totoo, Tito John. Andre, nandiyan pa ba? Mami! Andre, Daddy! hello? Ah, Andre, hindi yan totoo! Daddy! Mami! Mami! Daddy! Mami! Daddy! Hindi totoo yun, Mami! Mami! Daddy!
Nandito pa lang susi ng kotse na regalo ni Daddy. Daddy, Daddy! Mami! Patawarin niyo ako. Marami kong pagpakulang sa inyo. Daddy, Mami! Mami! Mas mahalaga ang regalo. Delikado ng Diyos sa atin. Andre na! Huwag mo sa'yo sa kasato! Mami! Daddy! Dahil sa pangyayaring iyon, nagising ako sa katotohanan. Dinalaw ako ni Pastor Ben at ibinahagi niya sa akin ang kaligtasan, regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Tinanggap ko ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pinapasok ko siya sa aking puso at siya ay ngayon ang aking Panginoon. Di pala ang material na regalo ang higit na mas mahalaga. Mas mahalaga pala ang regalo na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Nakapokus ang paningin ko sa material na bagay, tulad ng Bibliyang naglalaman ng susi ng kotse. Ang regalong buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Kung tatanggapin si Kristo, ay mapapasa iyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo na. Ngunit siya ay iyong tinatanggihan. Mawawala rin ang pinakadakilang regalo. A love so wide it breaks the sky. A grace so deep it makes me cry. Not by works,
by my